Purihin, purihin, purihin ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat ng aking mga taga-subaybay sa programa po ng Bread of Life. Muli po ang inyong kaibigan, kapatid, kamanggagawa, Evangelist Rodrigo Bacos ay narito po sa inyo para po maghatid na muli ng mainit-init at masustansyang pagkain espiritual. Galak na galak ang aking puso na tayo po ay tuloy-tuloy na nakapagsasahimpapawid ng ating programa para po ang ating mga kaibigan at mga kapatid na nagugutom, nauuhaw sa salita ng Diyos, sila po ay patuloy na dulutan ito upang sila ay patuloy na mapasigla at huwag man lupaypay sa kanilang buhay pananampalataya. At ako po ay voluntaryo na nagbibigay ng aking oras at panahon at panalangin para po sa inyong lahat, para kayo po ay mapagserbisyuhan sa pamagitan po ng ating programang Bread of Life, ay mahatidan kayo at mabigyan ng mga word of encouragement, makapag-alay din sa inyo ng mga panalangin upang maranasan natin na patuloy na katagpuin at patuloy na ipadama sa atin ang pag-ibig at pagmamahal ng ating Panginoon. Purihin, purihin, purihin ang ating Panginoon. So mabilisan lang po ang ating pagbati at sabi nila masyadong mahaba yung introduction ko lalo na sa pagbati. So tayo po ay bumati sa ating mga kapatid po dyan sa California, sa San Jose, sa Fresno, sa San Francisco, diyan po sa Hayward, sa iba't iba pang lugar diyan, sa Daly City, sa San Bruno, sa Oakland at sa marami pang lugar dyan po sa California na naabot ng programang ito at sa iba't iba pang lugar ng Amerika. Bumati rin po tayo sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay po sa lugar po ng New Zealand. Mapagpalang araw po sa inyo dyan mga taga New Zealand, mga kapatiran ko, mga kamanggagawa dyan sa Hamilton, sa Rotorua, Tauranga, Auckland at sa iba't iba pang lugar dyan sa New Zealand. Mapagpalang araw ang pagbati ng inyong mahal at kaibigan kamanggagawa kay Kristo. At ako'y bumabati rin sa mga kapatiran po sa Canada. Mapagpalang araw po sa mga kapatid natin, mga kababayan nating Pilipino na nandyan po sa Canada. At ganun din po sa ating mga kaibigan at mga kamanggagawa po sa iba't iba pong lugar ng Japan. Magandang araw po, magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga kaibigan at mga kapatid po, diyan din po sa lugar po ng mayroon po tayong tagapakinig diyan sa Madrid. Nandiyan si Brother Marlon. Magandang araw sa iyo at sa iba pang lugar ng Spain o ng iba pang lugar ng Europe at sa ating pong tagapakinig sa Saudi Arabia. Saan man kayong lugar dyan naroon at yung isang kapatid natin may prayer request, mayroon po siyang sakit, kung di ako nagkamali, Nelson Bato, na siya po ay nagkaroon ng virus o coronavirus. So nais po natin siyang itaas at ipaabot sa kanya ang ating pong pagbati at makiisa nawa ang kapatid na ito sa ating pong programa at sa pamagitan ng programang ito ay dumaloy ang himala ng kagalingan mula sa ating Panginoon. At ganoon din po sa iba pang mga nandyan sa Saudi Arabia na kung kayo po ay makakapanood ng aking live streaming, samahan po ninyo ako at maniwala po tayo sa Diyos, walang imposible. At ipabot po natin ang ating pagbati po sa Singapore. Diyan po Sister Julie, magandang umaga sa inyo dyan. At sa ating mga tagapakinig po sa lugar po ng Hong Kong, sa Macau, sa iba't ibang lugar ng China. At ganun din po sa atin pong mga tagapakinig at taga-subaybay po sa Cyprus, sa Australia, sa iba't iba pang mga bansa. Magandang araw sa inyong lahat. At tayo po ay muli nandito para po maghatid ng mabuting balita mula sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. At atin pong batiin ang ating mga kaibigan at mga kamanggagawa sa iba't ibang church, iba't ibang denomination sa atin pong minamahal na bansang Pilipinas. So sa lahat ng mga taga-Calabarzon, anuman ang ministry inyong kinabibilangan, magandang umaga po sa inyo. At ganoon din po sa mga kaibigan natin dyan sa Masbate City, mga kamanggagawa natin dyan,
sa iba't ibang lugar ng Masbate. Mapagpalang araw, magandang umaga sa inyo. At ganoon din sa ating mga tagapakinig dyan sa Palawan, magandang umaga po, magandang araw ng linggo po ngayon. Tayo po ay naghahanda para po sa ating mga church service. So salamat po na bago po tayo tumungo sa ating mga simbahan na pupuntahan, ay mayroon po tayong pinagsasaluhan na masustansyang pagkain espiritual, ang salita ng Panginoon. Sa ating mga tagapakinig dyan sa Mindanao, lalo na po dyan sa lugar ng Sultan Kudarat, sa Mamali, Lambayong, President Quirino at iba pang lugar, hanggang po dyan sa Pulumulok, ang mga kaibigan at kamanggagawa natin under Church of God, mapagpalang araw po sa inyong lahat. At ganun din po sa ating mga tagapakinig sa iba pang lugar, dyan sa Isulan, sa Cotabato City at sa marami pang mga lugar dyan sa Mindanao, sa lugar po ng Davao City, Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental, General Santos City, mga kaibigan at kapatid natin dyan sa Jansan, lalo na po sa Christ Center Church sa pangunguna ni Pastor Rapi. Magandang umaga po sa inyo. Sa mga taga Sarangani at sa iba pang lugar ng Mindanao, sa Surigao, sa Dinagat Island, sa Butuan City, sa Kumbal at sa marami pang lugar din sa Mindanao na naabot ng programang ito. At ganoon din sa mga taga Bisaya, hindi po natin pwedeng kalimutan sila Sister Rowena Heights at Pastor Chuck dyan po sa Tunga, Leyte. Magandang umaga po sa inyong lahat at ako po ay nagagalak sa Panginoon na kayo ay makasamang lagi sa programang ito ng Bread of Life. At siguro po ay may mga iba pang lugar na hindi ko po mabanggit, pero kayo ay kabilang sa nakakapakinig o naka-open ng inyong mga Facebook. Bumabati ako sa inyo sa ngalan po ng ating Panginoon. Sa mga nandyan sa Baguio City, sa ministry ng Shalom Ministry, sa pangunguna ni Father Archie at ng kanyang staff, sa pangunguna naman ni Sister Ness at ng iba pang mga leaders ng Shalom Catholic Charismatic Ministry, sa lahat ng mga miyembro, coordinator at preacher. Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Magandang umaga ng araw ng linggo. So muli ang inyong lingkod ay magdadala ng isang mahalagang mensahe mula po sa salita ng Panginoon, at ang ating pag-usapan ngayon ay may kaugnayan sa paksa ng patungkol po sa araw ng pagsusulit o araw na pagharap ng tao sa hukuman ng Diyos. So, sa pag-aaral na inihatid ko kahapon, pasensya na po, kahapon po ay hindi po tayo nakapamaalam, bigla pong nagkaroon ng brownout at nawala po yung wifi, kaya po naputol doon po sa ending naman na po yun. Kaya lang hindi po tayo nagkaroon ng formal na pamamaalam at nakapag pray over sa maraming mga prayer request. Pero gayon pa man, ay alam ko po na natapos po natin ang programa natin kahapon kahit na medyo may naging problema sa bandang huli. At ngayon po ay hindi na po yun mangyayari. Tuloy-tuloy na po ang ating programa sa ngalan po ng ating Panginoon. So, katulad na nabanggit ko sa inyo ay tatalakayin natin ang paksa patungkol sa araw ng pagsusulit ng tao sa hukuman ng Diyos sa Judgment Day. So, nabasa natin kahapon ang isa sa pinaka-verse na ito po yung gusto kong simulan natin. Ang Aklat ng Mangangaral, Kabanatang 12, Talatang 14. Na sabi po dito, lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti man o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. So, Mangangaral o Aklat ng Ecclesiastes sa ibang salin ng Biblia ay Ecclesiastes chapter 12 verse 14, na maliwanag po sinasabi po rito na darating po yung araw, ang lahat ng tao ay magsusulit sa Diyos at lahat ng kanyang ginawa, mabuti man at masama, ay kanyang ipagsusulit. So tayo muna po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, salamat po sa umagang ito na muli ang programang Bread of Life ay sasaimpawid
sa Himpapawid upang abutin ang aking mga kaibigan, especially ang mga kapatiran ng mga OFW, yung mga nasa tahanan na hindi makapunta sa kanilang simbahan, o maging ang mga pupunta po sa simbahan na bago po kami sumamba at magpuri sa iyo ay magkaroon muna po kami ng salo-salo sa napakagandang menu na inihanda mo ngayong umaga. At alam po namin na kami sasamahan mo at pagpapalain, palalakasin at patatatagin ang aming buhay pananampalataya. Salamat po sa pribilehiyo na patuloy na mangaral ang iyong salita. Ikaw po ang maitaas at maparangalan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming panalangin. Amen and amen and amen. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. So, ngayon po tayo po ay tatalakay sa naturang paksa na tungkol sa araw ng pagsusulit o yung panahon na ang mga tao ay haharap sa Diyos para po sa pagsusulit ng lahat ng kanilang ginawa. Sang-ayon po sa sinabi po dito sa bahagi ng kasulatan na binasa po natin sa aklat po ng mga ngaral o Ecclesiastes chapter 12 verse 14 ay darating yung panahon na lahat ng tao. So, kung hindi ka tao, exempted ka. Pero kung tao ka, mahirap ka man umayaman, may pinag-aralan ka man o wala, ano man ang katayuan mo sa buhay, ang katotohanan na sinasabi sa salita ng Diyos ay hindi natin kayang pasubalian, na tayong lahat ay haharap at tayong lahat ay luluhod sa harapan ng Panginoon at tayo ay magbibigay sulit sa Kanya. At sa araw ng pagharap ng tao sa hukuman ng Diyos ay dalawa lang ang pwedeng mangyari. Ikaw ay hahatulan o ikaw ay gagantimpalaan. Amen. So, pag-aralan po natin ang mga nakapaloob sa kasulatan alinsunod sa atin pong paksang binuksan na kung saan po ay nabanggit ko nga sa inyo na sa araw ng paghuhukom, dalawa lang ang pwedeng mangyari sa tao. Ikaw ay hahatulang maparusahan o ikaw ay haharap sa Kanya para gantimpalaan. Hallelujah. Hallelujah. Pero ako'y naniwala sa Roma 8:1, sa lahat na nakipag-isa kay Kristo ay wala nang anumang hatol pa sapagkat mula sa paghatol ay inilipat na sila sa bagong buhay. Purihin ang Panginoon. Kaya kung ikaw ay na kay Kristo Jesus, isa kang mananampalataya, tinanggap mo si Jesus at si Jesus ay nasa iyo at ikaw ay na kay Jesus. Wala kang dapat na ikatakot, wala kang dapat na ipangamba. Kahit na po dumating na yung araw ng paghuhukom na tayo ay haharap sa Kanya, sa halip na ikaw ay mangamba at mag-alala, ikaw ay magala sapagkat ang gantimpala sa iyong pagpapagal ay iyon ang makakamtan. Amen. Hallelujah. Glory to Christ Jesus. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. So, gusto ko pong idagdag ang bahagi ng kasulatan sa Mateo 12 sa talatang 36 sapagkat meron pong sinasabi po ang Panginoong Hesus. Si Jesus mismo ang nagsasalita at sinulat po ni Mateo at ang sabi po naman dito sa bahagi ito ng kasulatan, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang bawat walang kabuluhang salita na sinabi niya. Wow! Nakakakilabot po ito doon sa mga tao na hindi nakapagsisi, hindi nakapagsuko ng buhay. Mga tao na walang pakundangan kung magsalita. Hindi nila alam kung nakakabuti pa, nakakasama, nakakasakit ba, o nagiging pagpapala ang mga lumalabas sa kanilang bibig. Sapagkat ang Biblia ay nagsasabi na lahat daw po ng sinalita ng tao. Can you imagine, no? Mula nang matuto kang magsalita hanggang sa ikaw ay mamatay, kung anong edad man yung panahon ng pagbawi ng Diyos ng hiram na buhay. Ang sabi po ng Biblia na ating binasa, na si Jesus mismo ang nagsabi, pananagutan ng tao yung lahat ng kanyang mga hindi magandang salita na lumabas sa kanyang bibig. Kaya nga kung iisa-isahin natin ano bang mga hindi magagandang salita na lumalabas sa bibig ng tao. Halimbawa, kalaswaan, mga paglalait, mga pag-alipusta, mga pagmumura, mga pagmamayabang, at lahat ng mga salita na walang kabuluhan. Kung hindi mo ito natandaan, kung ilang beses ka nang nagsalita ng hindi maganda,
Tanggapin mo man o hindi, lahat yan ay nakarecord at lahat pala yan may talaan ang Diyos sa langit. Grabe, no? At siguro po, hindi nga siguro, kundi nakatitiyak po ako na pag dumating po yung araw ng paghuhukom, paano po ito ipaparinig sa tao bago po siya ihatulang maparusahan sa impyerno? Yun po kasing makakarinig ng lahat ng sinabi niya at ginawa niyang hindi maganda, yun lang pong hahatulan. Siyempre kung hindi ka nahatulan, di wala nang babanggitin sa iyo, ay ikaw, ang sinalita mo lahat-lahat ay 1,000,000 na puro hindi magaganda. Kaya nga sabi ko sa inyo, kung wala kayong listahan at hindi ninyo alam, hindi tayo makakapagtago pala sa Diyos. Sapagkat unawain natin mabuti ang Mateo 12, ang talatang 36, na lahat ng salitang hindi maganda na lumabas sa bibig ng tao sa araw ng paghuhukom ay ipagsusulit niya sa Diyos. Pananagutin siya. Kung idudugtong po natin ang talatang 37, sapagkat ikaw ay pawawalang sala o parurusahan batay sa iyong mga salita. So isa rin pala sa batayan ng paghatol ng Diyos sa araw ng paghuhukom sa mga tao ay yung mga sinasabi niya. Kaya nga, kung hindi ka nakapaglista na kung ilan na yung masamang salita na lumabas sa iyo, salita ng kayabangan, salita ng panlalait, salita ng pagmamataas, salita ng pag-alipusta, salita ng mga pagmumura, kung hindi mo natandaan yan, nakarecord pala yan sa Diyos. At unless na ang isang tao ay nagkaroon ng genuine repentance o pagsisisi, sapagkat ang kahulugan po ng totoong pagsisisi ay yung ganap na pagtalikod sa isang maling gawain, o kung pinagsisisihan mo ang masasamang salita, ang ibig sabihin, hindi ka na muling magsasalita sapagkat pinagsisihan mo, isinuko mo na. So, mga iniibig kong mga kapatid, kung ang tao ay nagsurrender na at nagsisi at nagbago na siya at hindi na namumutawi sa kanya ang mga salita ng kayabangan, kalaswaan, mamalaki, salita ng mga pagmumura, ikaw ay nagsisi na, mag-iingat ka na sa pagbuka ng iyong bibig. At lahat ng mga lumalabas sa iyong bibig dapat hindi makakasama, hindi makakaapekto sa kapwa, o pawang mga salita na nakakabuti. Sapagkat mahirap na po kung pagdating ng araw sa Judgment Day ay singilin ka ng Diyos. Pero inuulit ko po yung pagsingil at yung taong hahatulan ay yung lang walang naging totoong relasyon sa Diyos, yung mga taong hindi nakapagbalik loob, yung mga taong walang kaugnayan kay Kristo. Para wala silang maikatwiran. Ano bang mangyayari? Minsan binabanggit ko po ito na sa aking pangangaral. Sa araw po kasi ng paghukom, pag yung tao po ay hahatulan, mapunta po sa impyerno. Para po wala po siyang ikatwiran. Bakit mo ako ibubulit sa impyerno? Ako naman ay naging matulungin, ako ay nagawa ng mabuti. So, hindi pwedeng idepensa ng tao ang sarili niya na sasabihin niya yung kanyang mga ginawa sa harapan ng Diyos at ikukubli niya yung hindi mga maganda niyang nagawa at nasabi, ang sasabihin niya lang ay pawang mabuti. Dahil gano'n naman po ang tao di ba? Lahat tayo ay may pagkakamali, lahat tayo may pagkukulang, lahat tayo ay nakapagsalita minsan ng hindi maganda. So, ibig sabihin, lahat tayo ay pwedeng papanagutin. Pero sinasabi ko sa inyo, unless na pinagsisihan mo yan at nakipag-isa ka kay Kristo, dahil hindi na yan babasahin, hindi na yan babanggitin, hindi na ipapakita sa iyo. Ngayon, para wala pong katwiran o wala pong maidahilan yung tao sa Judgment Day, para ho tayong manunood ng isang CCTV ng buhay natin. Na mula nang tayo isilang, lumaki, nagbinata o nagdalaga, nagkaasawa, nagkaanak, tumanda hanggang sa namatay kung inabot ka ng pagtanda. Kasi minsan ang kamatayan dumarating sa murang gulang ng tao. Hindi na umaabot sa pagtanda. Kung inabot ka ng pagtanda, yung bawat detalye ng buhay mo para mong personal na papanoorin ang sarili mo sa isang CCTV, sapagkat hindi naman po pwedeng mangyari na lahat ng sinalita at ginawa mo ay mahahayag
Liban na mayroon pong masasabi natin isang high-tech video recorded doon sa langit na naraka-record ang buong kasaysayan ng iyong buhay, na marang papanoorin mong isang pelikula na ikaw mismo ang gumaganap doon sa istorya. Ngayon, ang pagkakaiba nito, kasi minsan manood tayo ng mga pelikula, hindi po talaga kabuuan. Minsan mayroong isinasa pelikulang mga buhay ng tao, mga kwento ng buhay ng tao, pero hindi po talaga buo yun. Pero sa araw ng paghukom, ang mangyayari po sa pagharap ng tao doon sa Diyos, yung buong detalye, mula nang ikaw'y magkaisip, lumaki, nagbinata, nagdalaga, nagkaasawa, nagkaanak, tumanda, hanggang sa ikaw'y mamatay, yung kabuuan ng istorya ng buhay mo, papanoorin mo na parang ikaw ang nanunood doon sa pelikula ng iyong buhay. O paano mo ngayon ikakatwiran yan? Na nung umidad ka na ng, sabihin natin, maraming bata ngayon, 7 taon, 8 taon, palasak na po yung mga salitang hindi maganda. Hindi na po maganda ang mga lumalabas sa bibig, nagbinata, nagdalagan, tumanda. Nandun yung pagiging mayabang, nandun yung pagiging mapang-alipusta, nandun yung pagiging mapanlait, nandun po yung pagiging palamura. So, nandun lagi lumalabas yung hindi magagandang salita sa kanya. Paano mo ngayon tatanggihan yan kung makikita mo mismo? Ngayon, sasabihin ng Panginoon sa Judgment Day, iyan ang buhay mo, nakita mo ngayon. So wala kang maikakatwiran, sapagkat lahat ng sabi doon, ng sinalita ng tao, mabuti at masama, ay ihahayag sa araw ng paghukom. Hindi mo pwedeng tanggihan yan. Kaya nga, kung nakita mo ang iyong sarili na marami kang nagawang hindi maganda at nasabing hindi maganda, isip-isip naman. Ano ang gagawin mo? Di siyempre, isurrender natin yung buhay natin sa Diyos. Kilalanin natin yan na tayo po ay katulad ni Propeta Isaiah sa chapter 6 po. Nung ma-encounter niya ang Panginoon, sabi niya, Panginoon, ako ay taong may maruming labi na nakatira sa lugar na ito, sa mundong ito, ng mga makasalanan. Ako'y mapapahamak. So, inamin ni Isaiah na yung bibig niya ay marumi. Ibig sabihin na marumi, hindi yung may mantya, hindi yung mayroong nakalagay dyan na anumang mga sibo, kundi ang tinutukoy po doon ay masama siyang magsalita. At likas sa mga taong walang relasyon sa Diyos, masama pong magsalita, walang pakundangan. Lalo na yung walang pananampalataya at kaugnayan sa Panginoon. Kaya nga po, nakatatakot po ang araw ng paghukom sa mga taong paparusahan. Iyan na po yung araw ng pagtangis, iyan na po yung araw na kung saan pagsisisihan ng tao bakit pa sila isinilang, sapagkat lahat ng napatunayan na hindi nagsisi at nagbalik loob sa Diyos ay tiyak ang kahatulan na sila ay paparusahan doon sa nakatakdang destinasyon sa mga taong hindi nagsisi at nagbalik loob sa Diyos. Kaya nga manapakapalad ng mga taong pinawalang sala, ng mga taong pinatawad na at nilimot na ang kanilang kasalanan. Sapagkat sa kanila ay wala ng anumang paghatol, hindi sila haharap doon para isa-isahin pa ang mga nagawa mong pagkakamali. Edad na ganito, ikaw ay lumaban sa magulang mo, 17 taon ka, ikaw ay naging lapastangan. Nung umidad kang 20, ikaw ay nag-asawa at ikaw ay nakagawa ng hindi magagandang gawain sa iyong asawa. Hindi na po babanggitin yung mga hindi magagandang nagawa mo, dahil nung mga panahon na ikaw ay dumating do sa edad na 25 taon, ikaw ay nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon. At lahat ng mga nagawa mong mali ay itinama mo. Kasi ang totoong pagsisisi kasi sa kasalanan, kinikilala mo na ikaw ay nagkasala sa harapan ng Diyos at itinama mo. Yung mali itinama mo. So, hindi po kasi totoo yung pagsisisi na nagsisisi tayo, nagpapahayag tayo ng pagsisisi, pero hindi natin itinatama yung mali natin ginawa. Hindi totoong pagsisisi. Ang totoong pagsisisi ay ganap na pagtalikod, ganap na paglimot at pagtalikod sa lahat ng mali na hindi na nagagawa natin, lahat ng hindi maganda na nagagawa natin.
Iyan po ang kahulugan ng totoong pagsisisi. Kaya kung ang tao totoong nagsisi, nagbalik loob sa Diyos, kinilala ang lahat ng kanyang mga pagkukulang at kasalanan, ang pagpapatawad ng Diyos ay ginagawad sa kanya at lahat ng nagawa niya mula nang magkaisip siya, nagdalaga siya, nagbinata siya, lahat yun ay ilalagay na sa dagat ng pagkalimot. Kung inilagay na ito sa dagat ng pagkalimot, kung mayroon kang listahan na kasing kapal ng aklat ng Biblia, dahil ang araw-araw nagsasalita ka ng hindi maganda at ang daming mga nakatala na hindi magandang sinasabi mo, kasama na pati iniisip mo na hindi maganda, lahat ng yan ay itatapo na doon sa dagat ng pagkalimot. At wala nang babanggitin sa iyo na mga atraso o nagawa mong mali, sapagkat ganun kabuti ang Diyos. Ang tao kasi, pag nakagawa tayo ng pagkakamali, yung 10 nagawa nating mabuti at nakagawa tayo ng isang mali, hindi makita minsan yung 10 nagawang kabutihan, yung 11 pagkakamali, doon sila nakatingin. Kasi ang tao ay hindi balanse sa husga sa kapwa niya. Hindi balanse sa pagtingin sa kanyang kapwa. Minsan para bang itong damit kong ito, puting-puti ito, makita ninyo, napakaraming lugar ng aking damit, halos puro puti. Pero alam po ba ninyo, mapapansin nyo lagi yung kulay itim na nakalagay dito. Sa gitna ng puti, mayroong itim. At hindi pwedeng sabihin, hindi mapansin yan. Kahit ang lawak ng puti, ang mapapansin pa rin, makikita pa rin ay yung itim. Pero ang Diyos iba. Iba po ang Diyos. Kaya kung ating tutunghayan ang isang bahagi ng kasulatan, ang Diyos tinitimbang ang tao sa kanyang harapan. Iyan po ay mayroong isang matibay na basihan nung panahon po ni Propeta Daniel, ay may isang pangyayari po na may hari na nagmalabi sa harapan ng Panginoon at gumawa ng mga hindi maganda. Iyan po ay si Haring Belsasar. Alam po ninyo, ito pong si Haring Belsasar, ito po yung anak ni Nabucodonosor. At nangyari po ang pangyayaring ito 606 BC o mahigit 600 taon bago po ipanganak si Kristo, ay naganap po ang isang pangyayari na kung saan nung panahon ni Haring Belsasar, kinuha niya yung mga kagamitan para sa templo na itinuturing na iyon po ay banal. At ginamit niya sa hindi magandang okasyon. Nagkaroon sila ng piyesta sa kanilang mga Diyos-Diyosan at sila po ay nag-inuman at ginamit po yung mga banal na kagamitan na nakulimbak nila nung masakop nila ang Jerusalem. Kinuha yung mga gamit doon sa templo na itinuturing ng mga banal na mga kagamitan, yung mga kupa at iba pang mga mahalagang kagamitan ay kanya pong ginamit po doon sa piyesta sa kanilang mga Diyos-Diyosan. At ang sabi po dito sa Biblia, sa verse 25, may dito pa po sa mga, hindi ko na po babasahin. Dito po, kung babasahin po natin sa, mula po sigurong, okay, chapter 1, kung babasahin natin yung buong chapter pala po ng chapter 5, para makuha po ninyo yung istorya. Pero para makaminus tayo ng time, ikwento ko na lang. Basahin nyo na lang kung gusto niyo pagdating nyo sa tahanan nyo. So, habang sila po ay nagsiselebrate, nagiinuman, na ginamit yung mga kupa at mga kagamitan na galing po doon sa templo ng Panginoon sa Jerusalem, na nilusob po kasi ito ng panahon ni Nabucodonosor at dinalang bihag po yung maraming mga mamamayan doon sa Uda. Ang nangyari po, ito pong mga kagamitan ito ay iningatan doon sa kaharian ng Babylonia nung panahon ni Haring Nabucodonosor. Ngayon, nung mamatay si Haring Nabucodonosor, pumalit ang kanyang anak na si Belsasar. At ito nga yung ginawa nung nagkaroon ng mga piyesta sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung mga banal na kagamitang yun ay kanilang inilabas at ginamit doon sa kanilang pagpipiesta at sila'y nag-inuman gamit ang mga kupa na ginagamit po
nung kapanahunan ng mga banal na tao doon sa templo. So ang nangyari po, mayroon pong lumitaw na daliri, sumulat po sa pader sa kalagitnaan ng kanilang pagdiriwang o kapiyastahan. At nang sumulat po yung daliri, hindi po nila maintindihan. At nabagabag ito si Belshazzar, hindi alam kung ano ang gagawin sapagkat kagulat-gulat nga naman na mayroong sumulat doon sa pader. At hindi mabasa ng sino man. Pinatawag niya ang mga engkantador, mga matatalinong tao, pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan ng nasusulat. Hanggang sa nalaman ng kanyang inang Reyna na mayroong bumabagabag sa Haring Belshazzar na kanyang anak, at ang nangyari po ay sabi niya, huwag kang mabalisa sapagkat dito sa iyong kaharian, sa kaharian ng iyong ama, ay mayroong isang taong matalino na makapagpapaliwanag ng mga hiwaga ng mga bagay na ito. At ipinatawag po ito pong si Daniel. At si Daniel po ay humarap sa hari. At sapagkat ang sabi ng hari, bibigyan ng gantimpala ang sino mang makapagpapaliwanag. Pero sabi ni Daniel, hindi ko na kailangan ako'y gantimpalaan mo. Ipaliliwanag ko na lamang kung ano yung sulat na nandyan sa pader. At ito po yung sulat na nandyan sa pader na nagbigay ng bagabag sa hari. Verse 25, ito ang nakasulat, mini, tikil, parsin. Ito naman ang kahulugan, sabi ni Daniel, mini, nabibilang na ang araw ng iyong paghahari, sapagkat wawakasan na ito ng Diyos. 27, tikil, tinimbang ka at napatunayang kulang. Peres, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. Ayan. Bakit po pumasok sa atin itong scripture na ito, itong kwentong ito? Kasi po gusto ko pong bigyang din dito yung salitang tinimbang ka, ngunit kulang. Ayan. Ayan ang kaugnayan ito sa topic natin patungkol po sa Judgment Day o paghukom. Alam po ninyo, di ba sa hukuman, siguro naman ay naka-witness na kayo, nakapunta na kayo sa korte, lalo na po sa mga hearing. Ako po nung panahon po na mayroon pong Villanueva Law Office dyan sa Makati, may mga pagkakataon po na ako po ay nauutusan na pumunta sa mga may kaso, at may mga ilan din pong may kaso na ako po ay naiimbitahan. Kaya nakita ko po, bakit po doon sa gilid po ng hukom ay mayroon pong isang larawan na may hawak na timbangan, balansihan po na timbangan, at ang nakahawak may piring sa mata. Sapagkat ang ibig sabihin po, diyan po sa hukuman ay tinitimbang po ang sala ng bawat tao. Ayan. At dito po sa bahagi ng kasulatang binasa natin, maliwanag po yung salitang ginamit pagdating po doon po sa tikil. Yung salitang tikil, ang kahulugan po, tinimbang ka at napatunayang kulang. Nakasulat daw po sa pader yun na walang makapag-interpret, si Propeta Daniel lang ang nagpaliwanag. So, sa buhay ng tao, tandaan po natin, merong tinatawag na tikil. Tikil. Na ang kahulugan pala nun, tinitimbang ang tao. At lahat ng paparusahan at ibubulid doon sa impyerno kung paanong si Belshazzar ay pinarusahan ng Diyos, inalis sa kaharian, at siya po ay napatay at nasakop ang kanyang kaharian ng Medo-Persian Empire, ay ganun din ang mangyayari sa tao. Tayo po ay, sila po ay paparusahan kapag napatunayan na sa timbangan ng Diyos, higit na matimbang ang ginawa nilang kasamaan. Ayan. Kaya nga po, tayo po ay mag-isip-isip. Mula nang tayo maging Kristiyano, gaano na kaya kabigat ang mga atraso at kasalanan natin sa harapan ng Diyos? Naturalmente, sa panahong unbeliever tayo, talagang napakabigat ng mga kasalanan na nagagawa natin. Sa panahong naging Kristiyano tayo, patuloy pa rin ba? Bumibigat pa rin ba? Pag binalansi ba yung ginagawa natin na for the Lord, mga mabubuting bagay, pag binalansi ba ito ay masasabi ba natin na mas matimbang pa din yung mga ginawa natin for the Lord o mga kabutihan, o mas matimbang ang ginawa natin para sa mundo? Ikaw lang ang nakakaalam at ang Diyos.
ipakita sa inyo, mga iniibig ko mga kapatid. Dito po sa tikel na sinasabi na natagpuan si Haring Belsasar na sa timbangan ay mas mabigat ang ginawa niyang mga kasamaan at kasalanan. So, bakit ko po sinasabi ito sa inyo? Kasi ganun po ang Diyos. Pero kung ang ginawa ninyo ay katulad ng malawak na puting ito, nasuot ko, at ang pagkakamali nyo ay katulad lang nitong itim na maliit na nakikita ninyo, abay, saglit lang po itong alisin. Saglit lang po yan tanggalin at gawing puro puti. O kahit pa marami pa po dyan ang mga itim-itim pa dyan. Dahil mas malaki pa po yung puti. Alang-alang doon sa maraming mga mabubuting bagay na ginawa mo, ay tutulungan ka pa rin ng Diyos para ikaw ay itama sa iyong mga pagkakamali. Kasi po, sa tao nga, sa 10 ginawa mong mabuti, nakagawa ka ng 11 mali, nakatingin ang tao doon sa 11, hindi nakatingin doon sa 10. Kasi ang tao hindi balanse kung humusga. Ang dami ngayon mga judgmental grabe kung humusga Minsan lang nakikitang napaawa yung isang kapatiran. Ayan ba ang Kristiyano? Yan ba ang born again? Hindi totoong ligtas yan. Pa-impyerno yan. Nakipag-awa yan Nakipagsabunutan yan. O kaya gumawa niya ng ganito, ganyan. Nahulog yan sa babae. O nakagawa ng mga ganitong pagkakamali. So, doon na nakatingin sa pagkakamali na yun. Pero tinimbang mo ba yung mga ginawa niyang mabuti? Mula ba nang yan ay maging tao? Nagkaedad? Lumaki? Yung mga kabutihang ginawa niyan, ang Diyos ang nakakaalam. Hindi mo masasabi yun. Pero ang gusto kong puntuhin dito mga kapatid, kung tayo man ay nakakagawa ng mga pagkakamali, may balansihan ang Diyos. Wag nawang mangyari na ang mga ginagawa ng tao na mali ay bumigat hanggang sa mawala na ng kabuluhan yung ginawa niyang mabuti dahil mas matimbang na yung masama niyang ginawa. Kaibigan, kapatid, sa araw ng paghukom, walang makakapagtago sa atin. Hayag at lantad sa harapan ng Diyos ang gawa natin, mabuti man at masama. Ang sabi ng kasulatan ay nakikita ng Panginoon. Maging ang mga salita natin, iniisip natin, lahat yan ay lantad sa harapan ng Diyos. Kaya nga kung sa iyong sarili nakikita mo na may mga bagay, may mga mali kang ginagawa, ito yung panahon na tayo po ay manalangin, humingi ng tulong, na yung mga mali na yan ay itama natin, na yung lahat ng ayaw ng Diyos, ayawan natin, at kung ano yung gusto ng Diyos, yan ang gawin natin. Para kung humarap tayo sa harapan ng Panginoon at magkaroon ng pagtitimbang, ay makita na mas mabigat ang iyo pong ginawang pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos, na anupat natakpa na ang lahat ng iyong mga kamalian. Dahil sa panahon tayo nagsisi at nagbalik loob sa Panginoon, na totally nagsurrender tayo ng buhay, at tayo po ay talagang nagdesisyon na ang lahat ng mali ay ating talikuran at tayo lumakad sa tama, ang Diyos ay nalulugod at lahat ng mali na ating ginawa ay inilalagay na sa dagat ng pagkalimot, at sa araw ng paghukom ay hindi ka nasisingilin ng Diyos sa mali mong ginawa dahil iyon ay ipinatawad na sa iyo ng Diyos. Kaya mapalad ang mga tao na pinawalang sala na dahil kay Kristo, mapalad ang mga tao na totoong nagsurrender ng kanilang buhay sa harapan ng Panginoon, mapalad ang mga tao na nakipag-isa kay Kristo sapagkat sila ay wala ng paghatol na haharapin. Pagharap nila doon, sila po ay gagantimpalaan. Oh, glory to God. Ganon kayaman ang awa at grasya ng Diyos sa atin. Minsan marami mga tao, hinusgahan na tayo dahil tayo nagkamali. May mga nagawa tayong mga bagay na minsan ay nakasakit ng ating kapwa at hinuhusgahan tayo. Pero sa araw ng paghukom, ang hukom ng mga hukom ay makatarungang humusga. Sapagkat kung ikaw ay nakagawa ng pagkakamali at iyo namang kinilala, pinagsisihan at tinalikuran yan ay inilagay na sa dagat ng pagkalimot. Pero yung tao po na nagawa ng pagkakamali, kung minsan hindi po makakalimutan yan. Pag nakita ka, laging maaalaala. Pero ang Diyos, araw-araw ka nakikita. Pero dahil nakita niya sa puso mo, natutuo yung pagsisisi mo at pagbabalik loob sa Kanya, hindi na niya inaalaala
yung iyong mga kapalpakan. Ganyan kabuti ang ating Panginoon. At ito pa po ang nakasaad sa banal na kasulatan na dapat nating higit na intindihin sa araw po ng pagharap natin sa hukuman ng Diyos. Chapter 25, verse 30, at the following verse, 31 po. Aklat ng Mateo 25, ayan, verse 31. Makinig po kayong mabuti at babasahin po natin. Sa maluwalhating pagdating ng anak ng tao kasama ng lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kanyang kaluwalhatian. Ito na po yung judgment day. Sa araw na po ito ng hukuman, na ang dakilang hukom ng mga hukom ay uupo sa kanyang trono. Ang sabi po dito, titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at siya ay kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halika kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok na kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Verse 36, sabi po dito, ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, aming pinakain, nauhaw, aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy, o kaya'y hubad, aming dinamtan? At kailan po namin kayo nakitang may sakit na sa bilangguan, kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. Ayan. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit o noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan, at hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakaamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. Pinagpala ang salita ng Diyos na ating binasa. Kaya nga po, mahal na tagapakinig at taga-subaybay sa programang ito ng Bread of Life, tanggapin natin at paniwalaan natin ang katotohanan ito. Sa ayaw at sa gusto, darating ang araw, lahat ng tao sa lahat ng bansa ay haharap sa trono ng hukom, ng dakilang hukom, sa hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Walang iba kung hindi si Jesus Christ. At ang sabi ng kasulatang ating binasa sa araw na yan, ng pagharap ng tao, ay mayroon pong segregation na gagawin o paghihiwalay. At dalawa lang po yan, hindi tatlo. Kaya hindi pwedeng may alanganing tao. Hindi po pwedeng may tatlong lugar din pupuntahan ang tao. Dito po ay sa kaparusahang walang hanggan at doon sa lugar na inihanda ng Diyos sa langit na bayan para magtamasa ng buhay na walang hanggan. Wala pong alanganin. Hindi totoo po yung purgatorio. Wala po yan sa Biblia. Na yung isang tao pag namatay, ipupunta muna sa purgatorio at kailangan ipagdasal doon at ipamisahan para siya ay makaalis doon at makapasok sa langit.
Hindi ho totoo yan. Gawa-gawa lang po yan ng mga religious leader na nag-promote po ng paniniwalang may purgatorio na pangatlong lugar na pupuntahan ng tao. So maliwanag po na sa bahagi ng kasulatang binasa natin, dalawa lang po ang inilarawan po dito. Ang sabi diyan, pagdating ng araw na ang hari ng mga hari, ang hukom ng mga hukom, luluklok sa kanyang banal na trono, ang mga tao daw po ay matitipon galing sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang bansa. Kaya nga sabi ko, kung hindi ka tao, exempted ka. Pero pag tao ka, sigurado, kasama ka doon, kasama ako doon. At dito po, ang sabi po, yung mga nasa gawing kanan, inilalarawan po, tinawag pong tupa. Tupa. Kawan ng Panginoon. Yan po yung mga mananampalataya, yan po yung mga Kristiyano. Yan po yung papapasukin sa tahanang inihanda sa kalangitan. Ano po ang dahilan? Bakit po sila maluwalhating papapasukin? Mayroon pong binanggit dito. Ang sabi po ng kasulatang binasa natin, ako'y nagutom, ako'y inyong pinakain. Ayan. Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y hubad, ako'y inyong pinaramtan. Ako'y walang matuluyan, ako'y inyong pinatuloy. Nagkasakit, ako'y inyong tinulungan o dinalaw. Pinagmalasakitan o magkasakit. Di ba? Sa mga bahagi ito ng kasulatan, mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Kung i-interpret natin ito ng literal, pwede rin. Pero higit na dapat nating arukin yung kapahayagang nakapaloob dito na mayroon po itong sinisimboluhan sa buhay ng tao. Sumasagisag po ito. Hindi po doon sa literal na pagkain. Bagamat, tama rin po yun. Na magmalasakit tayo sa mga nagugutom, sa mga nauuhaw, sa mga walang natuluyan, sa mga walang damit, sa mga kawawang tao, sa mga abang tao. Pero po, nabanggit ko po nung nakaraang pangangaral ko, hindi lahat pwedeng tulungan eh. Hindi lahat pwedeng damayan at pagmalasakitan. Hindi lahat ay may credit at halaga sa harapan ng Diyos. Bakit po? Halimbawa, yung tao po alam nating hirap. Kawawa. Pero yung tao nyo, naghihirap yun sapagkat siya po ay punong-puno ng bisyo. Nagda-drugs. Nagda-drugs. Lasenggo. Sugalero. Marami siyang bisyo. Tapos lumapit sa iyo. Ay sabi ng Biblia, tulungan yung mga mahihirap, yung mga abang tao. Ay di, may pera ka, binigyan mo. Yung isang adik, isang lasinggo. Pagkatapos, pagbigay mo, kasi sabi ika, magbigay lalo na sa mga dukha. Ginamit lang sa drugs, ginamit lang sa pagsugal, ay di, nasuportahan mo pa siya sa ikakapahamak niya. Kaya nga, hindi lahat ay pwede mong tulungan at damayan. Kaya nga, tulong sa dapat tulungan, ambag sa dapat ambagan, damay sa dapat damayan. Pagmalasakitan, yung karapat-dapat sa pagmamalasakit. Kahit na kamag-anak mo yan, kahit na po yan ay relatives mo, kung tarantado at loko-loko yan, na pag nakahawak ng pera, sugal dito, sugal doon, inom dito, inom doon, barkada dito, barkada doon, winawaldas ang pera sa walang kabuluhan. Hindi tama. Sabi ika, tumulong sa mga dukha. Kaya yan naging dukha puro bisyo ang inasikaso niyan Kaya yan naging dukha drugs ang binibili niyan pag may pera Kaya yan naging dukha sugalero yan sugalera yan Tapos, tutulungan natin. Mali. Di ba? Tingnan natin, sino itong mga taong pinagmalasakitan at tinulungan at tinutukoy po sa Biblia. Kasi nagtanong yung mga matuwid Panginoon, kailan po ba nangyari yung ikaw ay nagutom at aming pinakain, nauhaw ka at ikaw ay aming pinainom, wala kang matuluyan at ikaw ay aming pinatuloy, nabilanggo ka at aming tinalaw, nagkasakit ka at aming pinagmalasakitan. Kailan po nangyari yun? Sabi po dito, mga iniibig kong mga kapatid, sasabihin ng hari, verse 40, Mateo 25, sasabihin ng hari,
tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kung ito sa akin ninyo ginawa. Hallelujah! Pansinin natin yung salitang mga kapatid kung ito. Mga kapatid kung ito. O yun bang mga sugalero? Yun bang mga tarantado na mga kumakalaban sa salita ng Diyos? Yun bang mga taong adik? Yun bang mga magnanakaw? Mga kidnapper? Na mga nakakaranas, halimbawa, naghihirap o ano man ang naranasan niya ng mga kahirapan. Masasabi ba natin kapatid ni Kristo yan? Hindi. Eh sino itong tinutukoy na kapatid ng Panginoon na dapat pagmalasakitan at tulungan, na kapag tinanggap natin sila, tinulungan, pinagmalasakitan, nabilanggo, dinalaw natin, nagkasakit, tinulungan natin ipagamot, walang maidamit, pinaramta natin. Sino ba ito? Balik tayo sa isang tagpo sa buhay ng ating Panginoon. Minsan nagtuturo siya sa templo. Inilapitan siya ng kanyang mga alagad. Ang sabi ng kanyang mga alagad, nandyan ika yung ina mo at mga kapatid mo. Bakit po? Eh si Jesus po kasi nang ipanganak, hindi po totoong nanatiling birhen si Maria. Sinipingan siya ni Jose, nagkaanak siya ng mga lalaki at babae pa, kasama nga dyan sila Santiago. O, di ba kapatid, si Santiago sa laman ng ating Panginoon. O. Sabi nung mga alagad niya, nandyan ika yung ibang mga kapatid mong babae at lalaki at nanay mo. Anong sagot ni Jesus? Tinitigan sila at nagsalita siya. Sabi niya, sino ang aking mga kapatid? Sino ang aking mga ina? At tinuro ang kanyang mga alagad. At sinabi, sila na sumusunod at gumaganap ng aking kalooban, sila ang aking ina at aking mga kapatid. Hallelujah! So ang tinutukoy pala ng Panginoon, na granted, may kredito, may halaga, may value sa harapan niya na mga tao na pag tinulungan at pinagmalasakitan mo ay yung mga tao na tinawag ni Kristong mga kapatid, mga alagad, mga Kristiyano, kapwa natin Kristiyano. Kapag sila ay pinagmalasakitan natin, tinulungan natin, lalo na po yung mga taong ginagamit ng Diyos, mga naglilingkod sa Diyos, ang sabi ng Panginoon, pag yan ay tinanggap ninyo, ako ang inyong tinanggap. Pag hinayinan nyo yan ng kahit na isang basong tubig, dahil sa siya ay alagad, hindi kayo mawawalan ng gantimpala. Pag yan ay pinaramtan ninyo, hindi tao yung pinaramtan nyo, hindi tao yung tinulungan nyo. Nagka-problema yan, pinagmalasakitan mo, hindi mo ginawa sa tao yan, ginawa mo yan sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Amen? Amen? Hallelujah! At ang sabi ng Panginoon, ako'y nagutom, ako'y nauhaw, pinakain nyo. Iyan ang dahilan. Kaya sabi doon, welcome na kayo, pumasok na kayo. Wala nang babasahin sa inyo sa araw ng paghukom. O, nung edad mong 15 taon ka, ikaw ay naging walang hiya sa magulang mo, naging parasagot ka, nagbinata ka, nagdalaga ka, palamura ka, ang dami mong mga masasamang sinalita, laswaero ka, ikaw ay mayabang, ikaw ay mapanglait. Hindi na po babanggitin yun. Wala na pong sisingilin na kasalanan sa mga taong nakipag-isa, mga taong nagbalik loob sa Diyos, sa mga taong nagsuko ng kanilang buhay. Dahil binura na lahat ng inyong kasalanan. Pagharap ninyo sa Diyos, ikaw ay i-welcome niya at ibibigay sa iyo ang gantimpalang nauukol para sa iyo. Ano po yung sabi? Tapat kong alipin. Pumasok na sa tahanan. Inihanda mula ng likhain ang sanglibutan. Pero doon sa mga paparusahan, ano po ang sasabihin pagdating ng araw ng paghuhukom, sa hukuman ng dakilang hukom, sa hari ng mga hari? Ano ang sasabihin? Sapagkat ako'y nagutom, hindi ninyo pinakain, hubad at hindi ninyo pinaramtan. May sakit ako, hindi ninyo ako pinagmalasakitan. Nabilanggo ako, hindi ninyo ako dinalaw. Wala akong matuluyan, hindi ninyo ako pinatuloy. Ang sabi ng mga paparusahan, kailan naman ang
mangyari yun? Sabi ng Panginoon, pag hindi nyo ginawa sa aking mga alagad, sa aking mga kapatid, sila na alam po ninyo, marami pong mga lingkod ng Diyos, kung tingnan po't hamak-hamakin sa sanlibutan ito, ay gano'n na lang. Pag ginawa ninyo yan sa kanila, sa akin ninyo ginawa. Kaya pag hindi itong mga taong ito napaparusahan, hindi nila nagawa yung dapat gawin na nais ng Panginoon, pagdating ng Judgment Day, may araw ng singilan, hahatulan sila para, sabi doon, parusahan. Gusto kong palalimin pa ang bahaging ito ng kasulatan. Alam nyo ba na maaaring ikaw din na tumanggap sa Panginoon, Kristiyano ka, ay mapabilang ka din doon sa hindi tanggapin? Oh, akala ko pag Kristiyano tanggap na, welcome na. Yan po ay yung naging totoo. May ginawa nagmalasakit, nagpakain, nagpatuloy. Ibig sabihin, hindi ito yung mga taong tutulog-tulog, hindi ito yung mga Kristiyano na walang pakialam sa kapwa. Tinutukoy talaga dito, talagang naging responsable at ginanap niya yung kanyang gawain. Tungkulin niya sa harapan ng Diyos, sinunod niya ang utos ng Diyos. May ginawa nagpakain, iba? Nagpadamit, nagdalaw nagmalasakit sa bilanggo. May ginawa ang ibig sabihin, kaya gagantimpalaan. Pero itong iba, wala talagang ginawa. Kaya nakakalungkot yung may mga tao po na kahit na Kristiyano, irresponsible. Kahit Kristiyano kasi, dalawa yan Isang responsable at isang irresponsable, isang sumusunod, isang sumusuway. Kaya nga pagdating ng rapture, pagbabalik ng Panginoon, ang isa ay maiiwan, ang isa ay kukunin. Sa 10 dalagang naghihintay, 5 ang kukunin, 5 maiiwan. Bakit? Hindi qualified yung 5. Pero pare-pareha sila. Nobya. Bakit? Ibig sabihin ng Kristiyano po yun, pero walang ginawa. Walang ginawa po yung maiiwan. Hindi naging responsable. Hindi siya kumilos ng dapat niyang gampanan bilang mananampalataya. Alam niyo ba ang katotohanan ito? Si Jesus ang tinapay ng buhay. Tinanggap natin sa ating puso. Tama po ba? Naniniwala kayo si Jesus tinapay ng buhay? Si Jesus din ay tubig ng buhay. Tama po ba? Nung tinanggap natin siya sa ating puso, para po tayong mayroong bakery. Nung tinanggap natin siya sa ating puso, sa ating buhay, para po tayong marami pong tubig na nakaimbak. Ngayon, kung hindi ka magpapagamit at hindi ka magmamalasakit sa mga taong gutom sa salita ng Diyos, sa mga taong uhaw sa salita ng Panginoon, uhaw sa spiritual na aspeto ng buhay, ay para ka bang ang daming nagugutom pero may bakery ka, ayaw mong mamigay ng tinapay, sinarili mo lang. Para bang may gripo ka, may tubig ka, pero alam mo, mga kapitbahay mo, mga kapwa mo, walang maiinom. Ang ginawa mo, sinarahan mo yung gripo at hindi ka nagbigay ng tubig. O anong tawag doon? Makasarili. Pagdating ng araw ng paghukom, yung mga ganyang klase ng Kristiyano na makasarili, ang inisip ay sarili lamang, yan ang kasama doon sa hindi papapasukin. Bakit? Ay makasarili Yan ang nakakatakot po. Alam po ba ninyo ang kasalanang hindi napapansin ng maraming tao, yung pagiging sakim at pagiging makasarili? At may mga taong tumanggap ng kaligtasan, tumanggap kay Jesus, sinarili lang, ay wala silang pakialam sa mga taong hindi pa tumanggap, sa mga taong pupunta sa impyerno. Bahala sila kung mapunta sila sa impyerno. Hindi ako magmamalasakit sa kanila, hindi ko sila ipapalo up, hindi ako mag-i-evangelize sa kanila, hindi ko ipapakilala sa kanila si Kristo. Para bang yung tinapay, sinarili mo lang, ayaw mong mamigay sa mga gutom. Para bang yung tubig, di ba yung tubig ng buhay, si Kristo din yan, ang banal na espiritu? Di ba? Si Kristo tinapay ng buhay. Pag hindi natin isinir, ibinahagi ito sa mga dapat bahaginan, sinarili mo. Naging sakim ka sa tinapay ng buhay. Naging sakim ka sa tubig ng buhay. Ayan. Kaya po malaki ang responsibilidad natin sa mga taong hindi pa nakakatanggap kay Kristo. Bakit ko po
patuloy na ipinupursige na itaguyod ang live streaming sapagkat ito'y paraan ng pagbabahagi tungkol kay Kristo ng mabuting balita ng kaligtasan. Sa ganitong paraan, nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang isang mga ngaral na i-share ang mabuting balita ng kaligtasan dahil ayaw ko na pagdating ng araw, pagharap ko sa Panginoon, sabihin ng Panginoon, tinanggap mo ako pero bakit hindi mo ako ibinahagi sa mga hindi nakatanggap? Kaya ikaw na nakatanggap sa Panginoon, may pananagutan ka sa iyong kapwa. Amen. Kaya nga, mahal kong tagapakinig, sa umagang ito, enough yung time natin. Mag-isip-isip ka. Sa araw ng paghuhukom, nawa kabilang tayo dun sa tinatawag na kawan ng Panginoon na sasabihin, pumasok na kayo sa tahanang inihanda mula ng likhain ang sanglibutan sapagkat ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ang ibig sabihin, mayroong ginawa na talagang siya po ay naging responsable bilang mananampalataya. Nang si Kristo na tinapay ng buhay, tinanggap niya, binahagi niya sa mga gutom. Na ang banal na espiritu na tubig ng buhay ay ibinahagi niya. Yung pagdaloy nito ay hindi niya nais na hindi maranasan, na dumaloy din sa iba. Sapagkat ito ang tubig ng buhay na kailangang matanggap ng mga taong uhaw, mga taong uhaw sa kaligtasan, mga taong uhaw sa biyaya at himala ng Diyos. Kaibigan, kapatid kong minamahal, nawa, hindi tayo singilin ng Diyos pagdating ng araw ng paghuhukom. Kundi bagkus tayo ay kabilang sa tinatawag na kawan na sasabihin, tapat kong alipin, pumasok na kayo sa tahanang inihanda mula ng likhain ang sanlibutan. At pag pinapasok tayo doon, tayo ay pupunta roon hindi para basahan ng mga kasalanan at pagkakamaling nagawa natin, kundi tayo po ay gagantimpalaan. Kaya, to God be the glory, sa kabutihan at katapatan ng Diyos, pasalamatan po natin siya. Pansamantala po tayo magtatapos sa umagang ito. At nawa po, bukas pong muli, magsama-sama pong muli tayo sa programa ng Bread of Life, ang tinapay ng buhay, na walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. So, para po sa inyong mga natatanging prayer request, tayo po ay magkaisa na manalangin at idulog po natin ang ating mga kaanak, mga mahal sa buhay na hindi pa po nakatanggap ng tinapay ng buhay. At kung ikaw ay isang tao na marami kang mga ginagawa na hindi tama sa harapan ng Diyos, sabi ko nga sa iyo, hayag at lantad tayo sa harapan ng Panginoon. Hindi tayo makakapagtago sa Kanya. Isuko na natin yan sa Panginoon. Kaya, sa gusto pong magpahayag ng pagsisisi, pangungumpisal sa lahat ng masasamang lumabas sa bibig niya, sa lahat ng masasamang inisip niya, sa lahat ng masamang ginawa niya, tayo muna po ay magkaroon ng panalangin ng pagsisisi. Panginoon namin Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, aming kinikilala ang aming sarili sa iyong harapan. Tulad ni Isaiah, sinabi niya na siya ay mayroong masamang bunganga, siya ay may maruming labi. Kami man ay narito, Panginoon, nagpapahayag at nagsasabing, tulad din ni Propeta Isaiah, ang aming bibig minsan ay binukala ng mga masasamang salita. Ipatawad mo ito sa bawat isa sa aming Panginoon upang sa araw ng paghuhukom ay hindi mo kami singilin sa lahat ng masasamang salita na namutawi sa aming mga labi. Mapagmahal na Diyos, patawarin mo din kami kung minsan naging makasarili kami sa kaligtasang tinanggap namin. Na pagkatapos namin, Panginoon, tamasahin ang tinapay ng buhay, pagkatapos namin inumin ang tubig ng buhay, minsan ay nakontento na kami na kami lang ang tumanggap nito. Hindi namin inaalala ang mga taong gutom, ang mga taong uhaw, na nangangailangan na sila po'y abutin at dalhan ng tinapay ng buhay. Mapagmahal na Diyos, patawarin mo kami sa bawat mga pagkukulang at kasalanan namin. Lahat ng kamaliang ginawa namin, inisip namin, sinalita mula nang kami magkaisip hanggang sa edad namin ngayon, patawarin po ninyo kami. Patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa oras na ito, Panginoon, itinatalaga po namin ang aming sarili sa iyong harapan. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging responsable kami bilang anak mo, bilang mananampalataya. Para pagdating ng araw ng paghuhukom, hindi po kami hatulang maparusahan. Tulungan mo kami na magmalasakit sa mga taong nagugutom, magmalasakit sa mga taong nauuhaw, sa mga lingkod mo, Panginoon, na nangailangan ng tulong, mga nagkasakit, mga nabilanggo, mga nagdaranas ng kahirapan, na kailangan pagmalasakitan. Tulungan mo kaming magawa namin ito sa kanila, Panginoon. Maging responsable kami bilang anak mo, bilang mananampalataya mo. Salamat, Panginoon, sa mabuting balita ng kaligtasan na aming tinanggap. Sa iyo ang papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Huwag na po kayo makiisa sa panalangin at tayo po ay huwag na kayong sumabay sa aking panalangin ngayon dahil mananalangin naman tayo ngayon para po sa kalahatan. Amen? So, mag-agree lang po kayo sa inyong mga kinalalagyan. Itaas po natin ang mga kapatid natin na mayroong mga sakit, lalo na yung mga kapatid natin sa pananampalataya. Tayo ay manalangin. At anumang pangailangan mayroon ang bawat isa, ilapit natin yan sa Panginoon. Mag-agree po tayo sa panalangin ito. Mahal na Diyos, itinataas po namin sa iyo sa umagang ito ang mga natatanging prayer requests para po sa kapatid ni Sister Love, si Jenicel, na naging positive sa virus. Ama, sa pangalan ni Jesus, lahat kami na sumusubaybay at nakikisa sa programa ng Bread of Life ay sama-samang nananalangin at idulog sa iyo ang taong ito, Panginoon. Nakahabagan po ninyo, extend your grace, Lord, na siya ay gumaling at mawala sa kanya ang virus na ito. Sa pangalan ni Jesus, nagde-declare kami ng miracle healing. At tunay nga, Panginoon, naniwala kami, walang imposible. Ako inaniwala, anak mo ito, lingkod mo ito, hindi mo ito pabayaan. Kaya nga po, nananalig kami na ikaw ay Diyos ng himala, na hindi maikli ang iyong kamay upang hindi abutin si Jenicel doon sa kanyang kalagayan. Ganon din si Nelson, o itong tao na pinsan ni Sister Merlita Tolentino, Panginoon, na nasa Saudi, Panginoon, na nagpositive din po sa coronavirus. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami naniwala, mas makapangyarihan ang Espiritong nasa amin kaysa sa nasa sanlibutan. Mas makapangyarihan ka na Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, kaysa sa lahat ng virus, sa lahat ng uri ng sakit, sa lahat ng uri ng gawa ng kadiliman. Ama, sa pangalan ni Jesus, hinihiling namin ay iunat mong iyong mapagpalang kamay, hipuin ang taong ito na may sakit. Sa pangalan ni Jesus, I declare ng miracle healing in Jesus' name. At tunay nga, Panginoon, na naniwala kami na ang iba pa may sakit na nasa kanilang mga tahanan, nasa kanilang mga lugar, na saan mang lugar sila ngayon naroon, sakit man sa puso, sakit man na arthritis, sakit na rayuma, sakit sa mata, sakit sa balat, sakit sa buto, sakit sa bituka, sakit sa dugo, lahat ng uri ng sakit mula ulo hanggang talampakan, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare ako po ng miracle healing in Jesus' name. At sama-sama rin namin na ipinagdarasal sa umagang ito ang kagalingan sa sakit ni Ninong Romy, Panginoon, sa kanya pong masilang bahagi ng katawan. Sa pangalan ni Jesus, nagdideclare din po kami ng miracle healing in Jesus' name. At ganun din, Panginoon, sa iba pang mga problema, sa asawa, sa anak, sa pamilya, sa trabaho, pangangailangan namin sa pera, Lord, mga pangangailangan namin na mga pambayad sa mga pagkakautang namin, Lord, nagdideclare din kami ng miracle healing, na ito po ay malutas na at makabayad na kami sa mga dapat naming bayaran, sa pangalan ni Jesus. At ako rin po'y nanalangin, Panginoon, nasangkapan po ninyo ako sa aking pangangailangan doon sa Calaguas Island, sa lugar na pinagdalhan mo sa akin. Lord, nanalangin po ako na magkaroon po kami doon ng maayos na wifi cell tower, at loobin mo, Panginoon, na maisagawa ang programa araw-araw, na ako ay makapaghatid ng tinapay ng buhay sa lahat ng nagugutom, at tunay na makapagbigay tayo ng encouragement at kalakasan sa mga nangailangan, sa mga nanghihina. Lord, dalangin ko, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkilos. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong patuloy na paghihimala. Dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na milagro sa lahat na nangailangan ng milagro. Anumang pangangailangan ito na nilapit ng bawat isa, Ama, sa pangalan ni Jesus, nagdideclare kami ng himala, ng kasagutan sa bawat pangangailangan. At nanampalataya kami, Panginoon, walang problema na hindi mo kayang gawa ng solusyon. Walang sakit na hindi mo kayang pagalingin. At walang bagay na di mo kayang papangyarihin sa lahat ng nananalig sa iyo. Salamat, Panginoon. Purihin ka. Salamat sa mga taong naka-online, sa mga taong makikinig pa lang, sa mga taong delay na makikinig sa programa ng Bread of Life na isinahipawid ngayong umaga. Purihin ka, basbasan po ninyo kami, kalingain, samahan at patnubayan, at saan man kami pumunta, Panginoon, dalangin namin na kami ay iyong agapayan at patuloy na proteksyonan sa lahat ng anyo ng masama. Inaangkin namin ang 100% ng katagumpayan sa aming buhay Kristiyano.
Ikaw lang po ang maitaas at maluwalhati. Sa tanging pangalan na iyong anak na si Jesus na Panginoon at tagapagligtas, ito po ang aming dalangin. Amen and amen and amen. To God be the glory. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat. Pansamantala pong nagtatapos ang programa ng Bread of Life at nawa kayo pong lahat ay napagpala sa lahat ng napagpala. Pakisend po sa inyong mga friend, sa inyong mga kaibigan, kakilala at sa iba pang mga kasama natin sa simbahan o sa lahat ng pwede nating paabutan ng mensaheng ito. Nagagalak po ang aking puso sa patuloy ninyong pagtangkilik sa programa ng Bread of Life. Sabi sa aming mga Bicolano, Diyos mabalos sa indogabos. Diyos na po ang magpala sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Muli ang inyong lingkod, pansamantalang namamaalam, Evangelist Rodrigo Bacos from Labo, Camarines Norte po tayo ngayon. To God be the glory. Amen.